Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Busy-busy itong ating painting and latero. No, ito si paring Randy. Pakita mo yung itsura mo, ayan, no? Gwapo yan, no? Tapos ito yung dalawa nating pintor. Ngayon, ito pong Toyota Camry, pinalitan ko ng headlight assembly. Pakita mo nga, pakita mo. Ayan, bagong-bago po itong headlight assembly na ito. Ito po ay kinuha ko sa KO High Octane. Diyan po sa Banawe, 20 Banawe Street, Quezon City. Kaibigan natin, yung may-ari po noon, si Mr. Ko, na binibilan po natin ng mga bagong headlight. Ito po ay Depo product. Ayan, Depo brand po ito. At yun nga, palit na nga tayo. Ay, tingnan mo, sira kagad. Kaya po pinalitan ko na to. Kasi yung dating nag-convert nito, ay sinira halos itong yung loob. Kaya po, ang gagawin natin ngayon, ay ibabalik natin yung original. No, ito yung module. HID type po kasi itong headlight pala na ito. Yung Honda City, ito naman. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng pintura nito kasi ito po ay bagong pintura. Yan, yung mga boys natin na yan ang nagpintura. Ito po mga kapatid ay pinalitan ko din po ito ng headlight assembly. Galing po ito kay KO High Octane Marketing. Diyan po sa 20 Banawe Street. At ipapakita ko sa inyo yung dating kulay nito nung dinala po dito sa amin. So, ito po yung trabaho namin sa pagpipintura ng mga sasakyan. At maging itong Camry na to, pininturahan din po namin ito. Ayan, at ito po yung mga pintor natin. Yan, ang gagwapo. Oh, saka yung latero, ang gagwapo. Tara Glenn, dito tayo. Mga kapatid, napakalaki ng problema natin ngayon. 80 pesos ang gasolina, yung iba nasa 82, 84. Tapos ang diesel ay 103 pesos, 110, merong ganong mga presyo. Pero sa susunod na linggo, ang sabi po, usap-usapan ay tataas na naman. Ang diesel ay magiging 130 pesos, ang gasolina ay magiging 100 pesos per liter. Yan ang napakalaking problema natin ngayon. Meron ba tayong magagawang paraan para yung konsumo natin sa gasolina at sa diesel ay makatitipid po ba tayo? At iyan po ang ikwekwento ko sa inyo dito po sa vlog po natin ngayon. Siguro po marami na sa inyong nakakaalam yung tungkol sa mga nagpaparimap. Yung mga nagpaparimap mga kapatid, ang kadalasan po na ginagawa dyan, lalo na yung performance sa remap, ay yung talagang mga pangarerang sasakyan na pinababago nila yung tono, yung mapping ng kanilang mga ECU para lalong lumakas yung kanilang mga sasakyan, bumilis, lumakas ang torque para manalo sila sa karera. Yun yung tinatawag na performance tune-up. Talagang maraming babaguhin do sa program ng ECU para talagang maging panlaban or pangarera ang kanilang mga sasakyan. At yung mga ginagawang pagre-remap po na yan, mga kapatid, yung pagtotono ng ating ECU, ng ating makina, ay kinakailangan gagawin po yan noon talagang magagaling na tuner. Yung sila mismo ang naggagawa ng mga data doon sa volumetric efficiency. Hindi pwede rito yung bumibili lang ng program, i-replace na lang nila doon sa ECU, yung nabibili nilang program at masasabing nag-remap ka na. Dapat talaga yung magre-remap, titignan niya yung inyong sasakyan, i-read niya yung inyong ECU at sa kanya ngayon gagawin yung pagre-remap. So, mayroong tatlong klase ng remap. Yun yung performance remap, economic remap, at yung blended remap. Tatlo po yun. Yung blended remap, yun yung pinagsama, yung performance remap, saka yung economy remap. Ngayon, doon tayo mapupunta, doon sa economy remap. Ito po ay reversible. No? Kung yung lahat ng mga nagpaparemap para maging high performance ang kanilang engine, ang kanilang sasakyan, ay talagang mapapabilis nila at mapapalakas ang torque. Doon po sa economy remap, ay pwede kayong makatipid ng 10 to 25% ng konsumo sa gasolina at sa diesel. Doon sa economy remap ay mababawasan yung peak, no, yung pinaka-todo na horsepower ng inyong engine, pero hindi naman hihina talaga ang inyong makina. At mangyayari lang din po yung sa economy remap na yan, kung ang inyong pagmamaneho ay hindi yung agresibo. At ito pong mga pag-remap po na to, tulad po yung economy remap po na yan, pwede pong maibalik ang program po ng inyong ECU anytime dahil isinesave naman po yan nung mga nagre-remap, no, at mai-program ulit doon sa inyong mga ECU. Ano po ba ang nangyayari doon sa economy remap? Kung meron po kayong common rail na sasakyan na diesel, no, na naka-turbocharged, kapag po yan ay ini-remap, stage 1 doon sa economy remap, yung pong torque niya na standard or yung default na torque niya nung binili nyo ang inyong sasakyan, iyan po ay itataas. Itotono yan ng mas mataas doon sa dati niyang torque. Kaya po, ang mangyayari, yung inyong makina ay hindi siya masyadong mahihirapan na ma-reach niya yung speed na gusto mo dahil hindi mo kailangang galitin ang inyong makina. Dahil kapag niremap po yan, ay magiging malakas kaagad ang makina nyo
at makukuha niya kagad yung tamang speed na gusto nyo. Kaya karamihan po ng mga nagpapa-remap, lalong-lalo na yung stage 1, yung economy remap po na yan, talaga po nakakatipid po yan sa konsumo ng fuel. Kaya lang, yung ikaw yung galit na galit sa accelerator, para kang nangangarera, ay hindi rin po makocompensate o hindi rin po kayo makakatipid sa inyong fuel kapag ganun kayo ka-agresibo magmaneho. Yun na lang, alam mo nang may traffic light, no? Sabihin mo ng 200 meters away, ang ginagawa mo ngayon, binibirit mo pa ang iyong makina, isang dahilan yon kung bakit hindi ka makakatipid. Tapos pagdating mo dun sa traffic light, nakahinto ka rin naman. So parang nagtapon ka lang ng fuel dahil alam mo naman na malayo pa, may traffic na, hihinto ka, ay binibirit mo pa ang iyong accelerator. Once na idiin mo ang iyong accelerator at nagalit ang makina, sumusulong ka ng fuel nang hindi mo naman kailangan. Kaya nga po dapat, pag nagmamaneho tayo, ang tingin natin ay dapat pati yung sa malayo, hindi lang yung nasa harapan mo. Dapat tinitignan mo, advance kang mag-isip, kung doon ba sa pupuntahan mo, na medyo kalayuan pa, napapansin mo naman, nakikita mo na, kung nagbi-build up na ang traffic doon, bumabagal na ang takbo ng mga sasakyan, dapat ay maging marahan ka na rin para po makatipid ka sa konsumo ng fuel. At mga kapatid, karamihan po ng talagang nagbe-benefits doon sa remap po na yan ay yung mga turbocharged engine, yung mga naka-common rail. Karamihan po dyan ay mga diesel engine. Ngayon, yung mga naturally aspirated na engine ay hindi po halos nabe-benefits ng mga remap po na ito. Kaya doon sa mga naturally aspirated engines, tulad ng mga diesel engine ng mga Crosswind, mga Adventure, yung hindi pa naka-common rail, isa po sa makakatulong para makatipid po tayo ng fuel, kinakailangan palitan nyo po ang mga nozzle tips po ng inyong mga injectors. Kapag lumaki na po ang butas nung karayom na yan, yung pinapasukan ng karayom na yon, ay naku po, talagang lalakas po kayo sa konsumo sa fuel. Kaya huwag niyong pagtagalin ang inyong mga nozzle tip kung gusto niyo po makatipid sa konsumo ng diesel. At yung mga injection pump po niyan, ay pwede naman tayong magsakal. So sa ngayon na napakamahal po ng diesel, yung mga hindi pa electronic na mga injectors at injection pump, sakalin muna natin yan. Bawasan muna natin yung pasok ng diesel doon sa injection para po makatipid po tayo. Kasi kung hindi nyo po gagawin yan, kahit naka-minor lang kayo, kahit naka-idle lang kayo, magiging malakas po sa konsumo ng fuel ang inyong mga makina. At dahil nga po sa napakataas ng presyo ng diesel ngayon, pumunta kayo sa mga shops na kayang gawin yung magsakal ng injection pump para makatipid po tayo. Medyo babagal ka, mawawala yung bilis na dati mong ginagawa sa pagmamaneho, pero sigurado naman makakatipid ka sa konsumo ng diesel. Sa mga naka-CRDI naman na mga diesel engine, mga kapatid, yung inyong mga electronic injectors, kung yan ay medyo luma na, kailangan na rin po talagang yan ay ipaayos. Ipakalibrate dun sa talaga mapagkakatiwala ang mga calibration center tulad ng Central Diesel. At kung kinakailangan talagang palitan ng mga nozzle tip ang inyong mga injectors, ay dapat yan ay palitan. Kung hindi po, magiging malakas po talaga kayo sa konsumo ng fuel. Ang importante po dito ngayon, kapag ka nire-revolusyon nyo ang inyong makina, inaapakan nyo ng malakas ang inyong accelerator, tumataas ng 3,000, 4,000 RPM, at umuusok ng maitim ang inyong tambucho, nangangahulugan po yan na napaka-rich po ng mixtures nyo dyan po sa inyong cylinder, sa makina. Kaya kinakailangan mabawasan yung pagka-rich na yon para mabawasan po ang konsumo ng fuel. Yun po ang isa sa pinaka-importante ngayon. Pati po sa mga gasoline engine, napaka-importante din po na ang inyong mga injectors, yan ay dapat linisin para po mawala yung mga bara na minsan iyon na nagkokos para hindi magkaroon ng magandang mixtures sa combustion. Kaya po mga kapatid, dapat ipaayos nyo rin ng inyong mga injectors. At kinakailangan, magpalit kayo regular ng inyong air filter, no? Yung air cleaner, filter. Importante po yan dahil the more na nahihirapan, nare-restrict yung hangin na makapasok sa loob ng inyong intake na combustion chamber, nalilimitahan yan at nasasayang po yung gasolina kapag ka po hindi maganda ang combustion sa loob ng inyong makina. Malaki po ang nagagawa ng pagre-remap. Yung iba po ang akala, yung mga nagpapa-remap ay kailangan lang ng mga nangangarera, yung gusto lang mapabilis ang kanilang mga sasakyan. Yung mga nagpapa-remap doon sa blended remap na kasama na yung high performance remap, no? Pati yung economy remap, kung ikaw ay agresibong magmaneho, kung hindi mo rin makokontrol ang paa mo sa pagpapatakbo at yung kagustuhan mo na mapabilis ang iyong sasakyan kahit hindi naman kinakailangan, ay mababaliwala din po yung
economy remap na kasama doon sa blended remap. Mga kapatid, yung iba po, nagda-drive sila, hindi na ginagamit yung air condition. Kasi nga po, para daw po sila ay makatipid sa fuel. Meron naman talaga matitipid, kaunting-kaunti lang. Kaya lang, pawis na pawis ka naman kung talagang tirik ang araw. Ang isang dahilan kung bakit nakakatipid ka kapag ka ikaw ay hindi gumagamit ng air condition, ay unang-una, kapag nag-aircon ka, tumataas yung RPM. Kung halimbawa, pag wala kang aircon, ay nasa 800 ang RPM mo, pero pag gumana ng aircon, nagna 900 or 1,000, at di syempre, the more na tataas ang RPM, yung revolution per minute ng iyong makina, yung dami na yon, yun ay talagang kumakain yon ng fuel. At ang isa pa, kapag nag-aircon ka kasi, nagkakaroon ng load ang iyong engine. Tandaan po natin, yung mga nandoon sa harap ng makina, yung alternator, yung power steering pump, nakapagbibigay sila ng loss, parasitic loss, maliliit na loss lang sa ating engine kapag pinapaandar mo na ang iyong makina. Kaya lang, kapag gumagana yung aircon, yung parasitic loss na yun, yung maliit na yun, ay nagdudulot yun, lumalaki yung parasite na yun. Lalong-lalo na kapag hindi nag-automatic ang yung aircon. Yung talagang napakatagal niyang gumagana, hindi naman nakapagbibigay ng magandang lamig sa loob ng sasakyan mo. So hindi nag-o-off yung aircon mo at nagiging dahilan yon para bumigat yung ikot ng makina mo at kumukonsumo ko ngayon ng dagdag na fuel. Kaya yung iba na hindi nag-aircon, para makatipid sa gasolina or sa diesel, ipacheck nyo rin ang inyong air conditioning system. At isang bagay pa po mga kapatid, mag-iingat po kayo sa mga nagre-remap. Mayroon pong mga nagre-remap na copy-paste lang po talaga. Bumibili sila ng program na hindi naman talaga akma doon sa inyong ECU. Kaya ang nangyayari doon, copy-paste lang yon na hindi naman talaga na ayos yung tono ng inyong makina. Kasi iba-ibang kondisyon po yung makina. Kaya nga po, ang ginagawa natin dyan, bago i-remap yan, kailangan mo nang ayusin talaga yung kondisyon ng inyong makina mo. Kung halimbawa, may problema ng mga injectors mo, kahit na i-remap mo yan, ay hindi pa rin talaga makukuha yung kagustuhan mo na maging mabilis at hindi mausok. Kaya minsan, yung mga nagpapa-remap, nung ni-remap na, lalo pang umusok. Kasi nga po, may problema yung kanilang mga injectors, may problema yung kanilang makina. Kaya dapat, pag magpapa-remap kayo, siguraduhin muna na maayos ang inyong engine. Kaya kakausapin nyo lamang yung talagang mga expert na nagre-remap, yung talagang nagtotono, yung talagang nagbabasa ng volumetric efficiency. Napaka-importante po nun sa mga pagre-remap po ng mga ECU. Naalala nyo po ba yung vlog ko tungkol doon sa Honda Civic na kinalas namin lahat yung pang-ilalim at nung itinawag na namin doon sa may-ari na halos lahat ay sira yung mga pang-ilalim niya, nagdesisyon yung may-ari na ibalik na lang daw. Marami pong nagkomento doon na bakit ko daw po kinalas yung mga pyesa na hindi po nalalaman ng may-ari. Ganito po yun. Ang nagdala po nung sasakyan na yun ay yung tatay niya. At yung tatay po niya, sinabi naman sa amin talaga na ayusin lahat ang makikita naming problema. Dahil nga yun ay kumakalampag. Yun ay in-overhaul din po ang automatic transmission nun. Kaya lang nung ni-road test na po namin yun, talagang sobrang dami ng kalampag. Kaya po nung sinabi namin doon sa tatay, ay sinabi naman na ayusin lahat. Kaso, nung nakalas na po namin lahat yung mga pyesa nun, ang daming ang papalitan, medyo malaki din ang magagastos, umapila yung anak na siya pala talaga yung may-ari, na ibalik na lang daw po lahat at wala siyang pampagawa. Siyempre, paano naman ang gagawin mo doon? No? Nagkalas na kami. Kaso, ininsist ng may-ari, hindi, kailangan na ibalik nyo na lang lahat yan, hindi ko na ipapagawa. Wala kaming magagawa doon. Di ba? Pero buti na lang, nagkausap kami ng tatay at sabi ng tatay, hindi, sige, tuloy mo na yan. Ako nang papagawa. So, yun po yun. Ngayon, ito na naman. Meron na namang Honda FD dito na ang problema po talaga ay tumatagas po yung langis dito sa oil seal dito. Tumatagas siya. So, ang dapat gawin dito, ibaba yung transmission para po mapalitan yung oil seal. At yung oil seal po na yun ay ito po. Okay, ito yung original na oil seal na nakakabit dito na tinanggal namin. At ito na po yung pamalit. Binaba namin yung transmission. Kaya lang, nakita pa namin yung maraming problema. Katulad lamang nito, sira po lahat yung kanyang mga rack end. Ito, sira po ito, kumakalog na. Pati ito, sira na rin po yan. Ball joints, pati yung mga suspension bushing niya, at ito pong kanyang rack and pinion ay may tagas na rin po. Kaya pala basang-basa, steering fluid ay tumatagas na po dito sa kanyang rack and pinion. So ito po, ayoko nang maulit yung nangyari doon sa Honda Civic na black na yon,
na ang dami na nga namin kinalas tapos hindi pala papayag yung may-ari. So ito, itinawag namin sa may-ari at sinabi namin na marami na pong problema yung inyong pangilalim. Ang sabi naman niya ay magkano ba nga abutin? Kasi out of budget na raw po siya. Ang talagang target lang niya na maipaayos ay itong transmission at hindi nakasama sa budget niya ito pong mga suspension parts po na ito na sinasabi ko. Kaso, sabi ko sa kanila, lugi naman kayo kung ito ibabalik ko, pwede namang idamay na sana yan sa mga aayusin. Kasi sa susunod na, halimbawa, nagpalit siya ng rack and pinion, ganitong trabaho na naman po ang mangyayari. Magbababa na naman tayo ng cross member or itong tinatawag na talangka at mapapalaki po ang gastos niya. Kaya lang sabi niya, Autorans, wala na talaga akong budget. Kasi Autorans, ibebenta ko po kasi yun Yun. So nung sinabi niyang ibebenta niya na raw to, kaya ako naman ginawan ko po ito ng vlog. Para po, yung mga bibili ngayon ng sasakyan, at palagay ko naman walang may gustong bumili ngayon ng mga sasakyan dahil napakamahal ng gasolina at diesel, yung mga bibili ng sasakyan, hindi naman gustong manloko no may-ari nito. Kaya lang out of budget na siya, kaya itong sira nung sasakyan na ito ay hindi niya na kayang ipagawa. Sana, kung ito ibebenta niya, ay sabihin na lamang niya sa may-ari na yung mga pang-ilalim nito ay may problema na. Kasi maraming nakakabili ng mga second hand ng mga sasakyan ngayon na talagang sobrang sakit ng ulo nila sa kakapapagawa ng mga sira ng sasakyang kanilang nabili. Kaya ito po mga kapatid, itong Honda na ito, tatapusin namin to, iaakit namin ng transmission nito, aalisin namin ng tagas. Pero siyempre, itong mga sira sa kanyang suspension, yung mga pang-ilalim niya, hindi na namin gagawin yan. At kung ito po ay ibebenta nila, sana yung pagbebentahan nila ay sabihin nilang may mga problema yung mga pang-ilalim nito. Para hindi naman po lugi yung makakabili. Ako naman ayoko nang maulit yung nakaraan na nangyari na pinagkakalas namin lahat dahil meron namang utos yung tatay, nakalasin lahat yon. Kaya ito, itinawag muna namin talaga dun sa may-ari kung ito ay papalitan niya. Hindi po kasi ako pumapayag na remedyohan. Yan po kasi yung gawain ng ibang mga buy and seller. Ako po, hindi ako pwede sa mga ganong style. So, wala akong remedyo. Kung ano po talaga ang kondisyon ng mga pyesa na to, yan lamang po ang ating gagawin. At kapag po ito ay tinubos sa akin, meron po talagang kasulatan doon na yung mga ginawa namin dito, yung mga findings namin dito at recommendation, ay ilalagay namin doon sa kanyang job order, job description. Kaya po hindi ngayon masasabi nung may-ari na ito po ay dinala sa amin at hindi po naayos. Kasi po, ang ginawa lamang namin dito ay yung talagang transmission, yung leak niya, at hindi po siya pumayag na ayusin namin yung mga pang-ilalim. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Magandang gabi po sa inyong lahat.